Bagyong Marce unang nanalasa sa Santa Ana, Cagayan. Mga puno at poste ng kuryente nagtumbahan habang ilang infrastruktura nasira. Ang detalye sa balitang pambansa ni Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas. Sa gitna ng matinding buhos ng ulan at malakas na bugso ng hangin na dala ng Bagyong Marce, aktibong kumilos sa mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at iba pang augmentation team nito sa ikinasang forced evacuation sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Batid ng mga otoridad na pahirapan ng pagpapalikas sa mga residente na saka lamang humiling na ma-rescue nang direktang maramdaman ang tindi ng epekto ng bagyo nitong Huwebes. Hindi rin nakaligtas sa hugupit ng Bagyong Marce ang istasyon ng pulis sa bayan ng Santa Ana kung saan nasira ang pinto at kisame nito. Sanib puwersa naman ang mga pulis sa paglalagay ng panangga sakaling muling humagupit ang malakas na hangin na dala ng bagyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, ipinanawagan ni Santa Ana Cagayan MDRRMO Chief Marion Miranda ang karagdagang tulong gaya ng pagkain at gamot para matiyak na hindi magkukulang ang supply para sa inilikas na residente. Mayroon na po sa barangay po, mayroon na po silang inihanda po, pero yun nga po, sa ganitong kalakas na po niya ay talagang magsagsaan po, sumalamang nakukulangin po. Dito naman sa local level po, hindi po kami makagalaw kasi sobrang lakas po ng hangin at saka ulan po ngayon, sir. Talang binabayo po kami. Ayon naman kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, tiniyak nito na asahang magpapatuloy ang pagpapabot ng family food packs at tulong pinansyal sa iba't ibang lugar sa bansa na sinalanta ng magkakasunod na bagyo. Plano rin ng DSWD na ilunsad sa susunod na buwan ang ready-to-eat food packs na idadagdag sa family food packs na ipinagkakaloob sa mga biktima ng bagyo. May ulam, may kanin na rin na luto, you just dip it in hot water and you could already serve that. Meron din pong mga ibang mga laman yung ready-to-eat food natin na mga biscuits and then food items for pregnant or lactating mothers. Kasalukuyan namang nasa bayan ng Gonzaga sa Cagayan ang Storm Chasers team ng Pag-asa para makalikom ng real-time at wastong datos kaugnay sa Bagyong Marce. Magtatagal ang Storm Chasers team sa lugar hanggang sa lumipas na at wala ng gaanong epekto na nararamdaman dulot ng Bagyong Marce. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa.